I specifically instructed the staff to lock the area because it was already late. But you insisted on swimming at your own risk. And Bree even warned you. This incident is not her fault. If anything, it is your carelessness as a guest. Nagulat ang lahat sa ginawang pagtatanggol ni Madam Helen. Hindi nila inakala na sasalo siya para kay Bree, lalo na't seryosong reklamo ng guest. Ang mga plano ni Valerie at Tiago ay biglang nagkalamat, at tila ba failure ang kanilang ginawang pagtatangka na matanggal si Bree. Mukhang malabo pa na magwagi sila dahil kampi pala si Madam Helen kay Bree. Nagalit si Valerie sa sitwasyon. Agad din kinausap si Westy upang pilitin itong gumawa ng aksyon laban kay Bree. Westy, can't you do something? Your mother is protecting Bree as if she's a victim. She could ruin everything here. Delikado lalo na sa mga guests natin kung may ganyan tayong staff. Ngunit hindi naman napadala si Westy sa galit ni Valerie. Valerie, I trust my mother's judgment. Kung sinabi niya hindi kasalanan ni Bree, then I believe her. Hindi natin pwedeng basta-basta tanggalin si Bree. Besides, she is the most hardworking staff here in the resort. Lalo naman na ina si Valerie sa naging tugon ni Wesley. Damdam niya na nawawala na siya ng control sa sitwasyon at ang kanyang mga plano kasama si Iago ay tila nawawala na sa landas. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng bago, mas matibay na plano upang makamit ang kanilang hangarin. Sa kabila ng kanilang pagkabigo, hindi naman nawala ng pag-asa si Valerie. Alam niyang hindi siya maaaring kumatras ngayon, lalo na't palapit na nila makuha kayamanang pinapangarap nila ni Iago. Naisip niyang kailangan mas maging maingat at mas matalina sa kanilang susunod na hakbang at masiguradong wala na makakasira pa sa mga ito. Iago, we need to be more careful. Hindi pwedeng basta-basta na lang tayo gumalaw. Bree is protected by Wesley's mother. And that makes things more complicated. Pahayag ni Valerie, habang sila'y nag-uusap sa kanilang tagpuan. Tumango si Iago. You're right. You would have to play this smarter. But we cannot let Bree stay in our way. We need to find a way to get rid of her without raising any suspicions. Habang nag-uusap sila, patuloy sila nagbabalak ng mga bagong estratehiya upang mapalapit si Valerie kay Wesley at mapalaya si Bree sa resort. Ngunit habang sila'y nag-iisip ng bagong plano, lalo naging malinaw sa kanila na hindi maghihimatali ang kanilang masyon. Kailangan nila mag-ingat at siguraduhin na walang makakahalata sa kanilang mga tunay na intensyon. Habang kabala naman si Valerie at Tiago sa kanilang mga plano, patuloy namang binibigyan pansin ni Madam Helen si Bree. Alam ni Madam Helen na si Bree ang pinakamasipag at pinakadedicated na empleyado ng resort at hindi hahayaan mawala ito dahil lamang sa mga ganitong insidente. Bree, I trust you. Sabi ni Madam Helen isang araw habang magkasama sila. Wesley trusts you too. Don't let anyone make you feel otherwise. You are important to this resort. Paalaran ito. Napasalamat naman si Bree sa mga salita ni Madam Helen. Alam niya mahirap ang sitwasyon pero sa tulong ng kanyang mga kasamahang staff sa trabaho at sa suporta na rin ni Madam Helen, nagkaroon siya ng bagong lakas upang harapin ang mga hamon na darating. Habang patuloy na nagpaplana si Valerie at Tiago, patuloy ding lumalaban si Bree sa kanyang sariling paraan. Alam niyang kailangan niyang maging matibay, hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa mga tao nagtitiwala sa kanya. At habang nagiging mas magulo ang mga plano ni Valerie at Tiago, patuloy na nakuhulog ang loob ni Bree kay Westy. Isang damdamin na maaaring maggulat na mas malalim na problema sa hinaharap. Dumating na sa puntong hindi na kaya hintayin pa ni Valerie ang kanilang mga plano. Alam niyang ang bawat araw na lumilipas ay masigiging delikado para sa kanila ni Iago. Kaya na ba napagdesisyonan niyang hindi na patatagalin pa ang kasal nila ni Westy? Isang gabi, habang nagdi-dinner sila sa veranda ng resort, ipinawat ni Valerie ang kanyang desisyon. Babe, I have been thinking. Baka hindi na natin kailangan pang Vegas para ikasal? Why not here, in our resort? It is private and your mom is here too. Saad ni Valerie habang hawak ang kamay ni Westy. Tila ba nagmamadali at puno ng excitement? Perfect timing na to.
Nagulat naman si Wesley sa biglaang pagbabago ng isip ni Valerie. Dati-rate, pilit ito ng pilit na sa Vegas sila mo pakasal. Isang ingrandeng kasal na puno ng glamour at kasikatan. Ngunit ngayon, parang wala na itong pake at mas nais tala na magsettle sa isang simpleng seremonya sa resort. Ramdam ni Wesley na may kakaiba sa biglang pagbabago ng desisyon ni Valerie, ngunit pinilit niyang hindi magduda. Sa isip niya, baka nga naman gusto lang ni Valerie na isang mas personal at intimate na kasal. Are you sure, Valerie? I thought you wanted a big wedding in Vegas. Tanong ni Wesley. Bagamat may halong kaba sa kanyang dibdib, miti si Valerie. Mite na tila ba pilit at puno ng pagkatago. Yes, I'm sure, babe. What matters is that we are together. The place doesn't really matter as long as I am marrying you. Sambit ni Valerie. Samantala, hindi na rin naman nakapagkintay pa si Iago. Pakiramdam niya ay tumatagal na ang kanyang kilos ni Valerie at tarang wala itong konkretong aksyon upang maisakatuparan ang kanilang plano. Isang gabi sa kalagitnaan ng katahimikan sa resort, nagkakastoob si Iago na pumunta at hanapit si Valerie. Sa isip niya, kailangan na nilang pag-usapan kung ano nga ba talaga ang susunod na hakbang. Kailangan niya ng assurance sa huli ay sa kanya pa rin talaga mauuwi si Valerie. Na makita niya si Valerie, agad siyang sumugod papalapit. Valerie, what's taking so long? We need to move faster. Sabi ni Iago, hindi maitago ang kanyang pagkabahala. Agad siya hinila ni Valerie sa isang gilid ng resort. Malapit sa isang area na medyo madilim at tahimik. Shh! Are you crazy? What if someone sees us? Garita tanong ni Valerie habang sinisiguradong wala nakakakita sa kanila. And why are you here? Alam mo namang nandito sa Wesley. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon na nandoon din si Bree sa may gilid. Kausap ang ilang mga workers na nakasign sa maintenance ng resort. Tahimik lamang si Bree habang binibigyan ng instruction sa mga ito. Pero narinig niyang bulong-buluhan ni Valerie at Iago. Agad siyang kinabahan. Ngunit pinilit niyang hindi magpakita ng reaksyon. Hindi rin siya nakagalaw sa kanyang pwesto. Lalo pat narinig niya ang pangalan ni Wesley na binabanggit ang dalawa. Habang si Bree ay nag-aalala, si Wesley naman ay naghahanap sa kanya dahil may mahalaga itong inquiry na gustong itanong. Sinabihan siya ng isang staff na nandoon si Bree sa may gilid ng resort. Kaya naman agad niyang kinandahan ito. Sa kanyang pagdating, hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. Na makarating si Wesley sa lugar kung saan nandoon si Valerie at Iago, hindi naman makapaniwala si Wesley sa kanyang nakita. Naghahalikan ang dalawa at narinig niyang lahat ng plano nilang gawin. Ang lahat ng iniisip niyang pagdududa at kaba ay nagkatotoo. Hindi totoo ang pagmamahal ni Valerie sa kanya. Lahat ay bahagi lamang ng isang tusong plano. Valerie! Sigaw ni Wesley. Puno ng galit at puot. Halos manginig ang kanyang boses sa bigat ng damdaming kanyang nararamdaman. Nagulat si Valerie at Iago. Halos mabitawan nila ang isa't isa. Hindi makapaniwala na nahuli sila ni Wesley sa akto. Si Bree naman sa kanyang kinatatayuan ay natigilan din at nagulat sa biglaang pagsigaw ni Wesley. How could you do this to me? Tanong ni Wesley kay Valerie. Halos pabulong na ngunit puno ng sakit. You're accusing me? You? And him? You are plotting something against me, ha? Agad namang nagiba ng temple si Valerie. Imbes na umiyak kumang makaawa, lumapit siya kay Bree at agad na sinisita. Ikaw ba naturo sa amin? Sinundan mo kami ano? Galita tanong ni Valerie kay Bree. Para ba sinusubukan niya ilihis ang sisi? Walang hiya ka talaga. Bulala si Valerie at akmang sasabunutan pa si Bree. Pero bago pa makapagsalita si Bree ay tumugon na si Wesley. Stop it, Valerie. Don't blame anyone else. Alam kong walang alam si Bree tungkol dito. I heard everything. Malinaw ang lahat sa akin. Nagtangka pa humindi si Valerie, ngunit hindi niya na magawang itangkay ang katotohanan. Wesley, it's not what it looks like. I swear, please. Sinubukan niya ipariwanag, ngunit bigla na lang pumutok ang selos ni Iago. Yes, it is, Valerie. And I have been together all along. What are you going to do about it, how, Wesley? Mumukha mo na naman sa akin na yaman mo. Tuluyan na durog ang puso ni Wesley.
Ang babaeng kanyang minahala pinagkatiwalaan at ang taong inaakala niyang kaibigan ay nagsambuatan upang siya ay lindangin. Hindi na nagdalawang isip pa si Wesley. I am done with you, Valerie. And you, Iago. Get out of my sight. Ayoko na kayo makita kahit kailan. Utos si Wesley. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng puot. Tumawag siya ng security upang palayasin ang dalawa sa resort. Ngunit sa halip namang makaawa o humingi ng tawad, tila ba walang pakialam si Valerie. Hindi mala siya umiyak o nagpakita ng kahit anong emosyon. Hinawakan na niya si Iago sa braso at bumulong sa kanya. Don't worry, Iago. We will survive. May mga naibigay na sa akin si Wesley. Pera at property na sa atin na. We will be fine. Lalo namang nalugmok sa Wesley sa mga narinig. Ramdam niyang bigat ng pagtataksil at panlulokong ginawa sa kanya. Nang makalabas ang dalawa, tuluyan ang bumigay ang kanyang emosyon. Napaupo siya at pilit na kontrolin ang kanyang mga luha. Sa buong pangyayari niyon, hindi alam ni Brie kung ano ang kanyang gagawin. Kitang-kita niya ang sakit at pagkalumok ni Wesley. At sa kabila ng lahat, naramdaman niya ang awa para sa kanyang boss. Tahimik lang siyang tumayo sa tabi. Pinapanood ang lahat. Habang si Madam Helen naman ay agad na lumapit sa kanyang anak upang damayan ito. Wesley, I am so sorry this happened. You don't deserve this. Sabi ni Madam Helen habang niyiyakap ang anak. Ma, I feel like a fool. How could I let this happen? I was used, and I did not even see it coming. Sabi ni Wesley, puno ng puot sa sarili. I really thought Valerie was the one. And Iago, my own friend. How could they do this to me? Hindi mo kasalanan, anak. Masyado ka nagtiwala at papagmahal. That's not your fault, son. It just means you are a good person at pinili mo makita ang kabaitan ng mga tao. Tugon ni Madam Helen. Pinipilit may padamasa, anak, na hindi ito nag-iisa. Habang nag-uusap sina Wesley at Madam Helen, nananatili lang si Brie sa gilid. Tahimik na pinapanood sila. Alam niya hindi madala ang pinagdadaanan ni Wesley at ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ni Brie na kailangan niya magpatuloy. Hindi lang para sa kanya sarili, kundi para na rin kay Wesley. Sa mga sumunod na araw, patuloy na pinit ni Brie na maging matatag. Alam niya mas magiging mahirap ang sitwasyon sa resort na yon. Lalo na't naganap ng iskandalo sa harap ng ibang empleyado. Ngunit alam din ni Brie na hindi siya pwedeng bumitaw. Kailangan niyang suportahan si Wesley, kahit pa sa simpleng paraan lamang. Habang si Wesley naman ay nagilom ng sugat sa kanyang puso, unti-unti ay nakita ang kabutihan at kasipagan ni Brie. Nakita niya kung paano ito mag-alaga ng mga bisita, kung gaano ito ang kadedicated sa trabaho, at kung paano ito nagsusumikap upang matupad ang kaniyang mga pangarap. Sa kabila ng lahat na nangyayari, tila ba may bagong pag-asa na sumisilip sa puso ni Wesley. At sa bawat araw na lumilipas, mas nakikilala niya si Brie. Isang babaeng hindi lang maganda sa panlabas kundi pati na rin sa kanyang puso. Habang patuloy na umaayon ang tadhana, isang bagay ang malinaw. Ang mga plano at intriga ay maaaring magdulot ng gulo, ngunit sa dulo, ang kabutihan at katapatan ang magwawagi. At habang humabagsak ang maskara ng kasinungalingan, isang bagong simula ang naghihintay kina Wesley at Brie. Isang simula na puno ng pag-asa at marahil isang pagmamahalan na hindi nila inaasahan. Pagkatapos ang lahat ng nangyari, iminunggahi ni Madam Helen na manatili na lang muna si Wesley sa resort upang siya ay makapag-move on at makaiwas sa stress sa dala ng trabaho sa Maynila. Wesley, stay here for a while. Hindi mo kailangan bumalik agad sa Manila. Mas kailangan mo ng pahinga kaysa sa stress na naroon. Sabi ni Madam Helen, ang kanyang tono ay puno ng malasakit at pag-aalala para sa kanya anak. Napagdesisyon na ni Wesley na sundin ang kanyang ina. Sa resort, tahimik at malayo sa mga alalahanin ng lungsod, ngunit hindi inaasahan na sa kabila ng kalungkutan ay makakakita siya ng bagong diwanag. Sa piling ni Brie. Habang si Wesley ay nananatili sa resort, si Brie naman ay hindi maiwasan na mag-alala sa kanyang kalagayan. Naging curious si Brie tungkol sa buhay ni Wesley, lalo na sa mga pinagdaanan nito. Isang araw habang nagpapahinga si Madam Helen sa veranda,
Tinanong siya ni Bree tungkol kay Westy. Madam, how is Sir Westy really doing? Mukhang malukot pa rin po siya. Tanong ni Bree na puno ng pag-aalala. Ngumiti naman sa Madam Helen at nagsimula na magkwento. Wesley has always been a good son. He is a responsible and a kind-hearted man. Pero ayoko siya makaranas ng heartbreak. Lalo na't ako mismo ay dumaan sa ganong sakit. I was divorced from Wesley's father. And I have always raised Wesley to be a gentleman. Someone who respects women and values love. Kaya masakit para sa akin na makita siyang nasaktan ng ganon at tratuhin ng ganon ng mga tao. When he is just so pure. Napaisip si Bree. Damdam niyang bigat ang pagmamahal ng Madam Helen para kay Westy. Swerte naman po ni Westy, ano? May nanay siyang isang katulad din niya. Sabi ni Bree, ang kanyang tono ay puno ng paghanga. Tumingin naman sa Madam Helen kay Bree at nagtanong, How about you, Bree? Do you have a boyfriend? Agad na umiling si Bree. Wala po, madam. I have no time for relationships. Sagot naman ni Bree. Bagya naman nagbiro upang itago ang hiya. Ngumiti pa sa Madam Helen at tumingin kay Bree na may kahulugan. I hope my son finds a girl like you, Bree. Someone kind, responsible and caring. Bigla naman kinilig si Bree sa narinig. Ngunit pinilit niyang itago ang kanyang nararamdaman. Habang lumilipas sa mga araw, todo asikaso si Bree kay Wesley. Alam niyang hirap pa rin ito sa pinagdadaanan, kaya naman sa bawat pagkakataon, nandun siya upang alagaan ang kanyang boss. Madalas sa maglasing si Wesley dahil sa patong-patong na stress. At si Bree ang lagi nag-aalaga sa kanya. Kung ano man ang kailangan ng Wesley kahit na tungkol sa trabaho, si Bree ang palaging nandoon. Napapansin din ni Wesley ang pagiging maalaga ni Bree. Sa bawat pagkakataon na kailangan niya ng tulong o suporta, palaging nandoon si Bree. Hindi lang ito basta-basta empleyado para sa kanya at nakikita niyang may malasakit ito sa kanya na higit pa sa inaasahan. Isang gabi, habang nagpapahinga si Bree sa may pool, napansin niya may lumalapit sa kanya, si Westy. Pwede ba umupo dito? Tanong ni Westy. Hawak ang isang bote ng beer. Napaniti naman si Bree at hindi mapigilang kidikin. Of course, sir. The poolside is for everyone naman po. Tsaka kayo po may-ari dito. Biro niya pa. Naupo si Westy sa tabi ni Bree at nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa buhay. Ibinahagi ni Westy ang kanyang mga alaala sa pagkabata, ang kanyang mga pangarap at ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Si Bree naman ay nagkwento rin tungkol sa kanyang lola, sa mga dahilan kung bakit siya nagtatrabaho ng mabuti, at sa kanyang mga simpleng pangarap. Mabait kang ha, Bree. Hindi na ako nagtataka kung bakit gusto ka ng nanay ko. Sabi ni Wesley habang tahimik sila nagbamasin sa mga bituin sa kalangitan. Nagulat naman si Bree. Ngunit tila ba hindi mapigilan ang kanyang sarili. Sana ikaw rin? Sana gusto mo rin ako. Bulong niya na halos hindi na naririnig. Nakunwaring hindi narinig ni Wesley ang sinabi ni Bree. Ngunit sa totoo lang, narinig niya yon. Napaniti pa na siya at tila ba may kakaibang sayang bumalot sa kanyang puso. Mula nung gabi yon, madalas na magkasama sina Wesley at Bree. Mas marami silang napag-uusapan. Mga bagay na dati ay tila hindi nila napapansin sa isa't isa. Unti-unti si Bree ay nagiging mas mahalaga na rin kay Wesley. Nakikita niya kung gaano itong kasipag, abait at kung gaano ito namamalasakit sa kanya. Habang tumatagal, nagkakaroon ng bagong kahulugan ang kanilang relasyon. Ngunit si Wesley ang nag-aalangan pa rin aminin ito sa kanyang sarili. Isang araw nagkaroon ng issue sa resort. Isang guest na nagreklamo na nawalan siya ng cash at pamahaling gadgets. Agad-agad naman ang nireview nila ang CCTV footage at nakita na may isang tao na nagpanggap na staff ng resort at pagnakaw ng mga gamit ng guests. Agad na pinaalerto ni Wesley ang buong resort at pinalakas ang seguridad. Ayaw na Wesley na maulit ang ganitong insidente kaya naman nagdesisyon siyang i-review ang lahat ng CCTV records mula sa nakaraang hapon. At sa kanyang pagsusuri, natuklasan niyang matagal na palang napaplat si Valerie at Tiago ng kanilang plano. Nakita niya ang mga footage kung saan palihim na nakikita ang dalawa sa resort at kung paano nilang pinano ang lahat upang lokohin siya. Ngunit sa halip na magalit o maginakit, napailing na lamang si Wesley. Wala na siyang pakialam doon.
Mas lalo siyang natutok sa mga footage na nagpapakita kay Bree. Pa-footage nakita ni Wesley kung paano palaging nag-aalaga si Bree sa kanya. Sa mga oras na akala niyang wala siyang kasama, nandyan lang pala si Bree. Tahimik na nagmamasid at nagbabantay sa kanya. One call away lang lagi si Bree at kailanman ay hindi siya iniwan ito. Naramdaman ni Wesley ang kakaibang init sa kanyang puso. Sa wakas, nararamdaman niya ang pag-usbong ng damdamin para kay Bree. Isang damdamin na hindi niya naasahang darating. Sa mga sandaling yon, para bang nagsisimula na mabuo ang isang bagong kwento sa pagitan ni Wesley at Bree. Sa kabila ng mga pagsubok at panloloko, natutuhan nila ang pareho na ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman natatago. At habang patuloy na lumilipas sa mga araw, ang kanilang relasyon ay unti-unti na humuhubog sa isang bagay na mas malalim. Isang bagay na kaya itaguyod kahit paano onosan tumating. Kailangan na lamang nilang aminin sa isa't isa ang tunay nilang damdamin. Matapos ang ilang linggo na pagmumuni-muni, isang gabi kinausap ni Wesley ang kanyang ina. Naghahanap siya ng gabay tungkol sa kung ano talagang nararamdaman niya. Mom, simula ni Wesley habang nagkakape sila sa veranda. Paano mo nalaman na true love na ang nararamdaman mo para kay Dad? Kasi sa totoo lang, para hindi yon ang nararamdaman ko kay Valerie noon. Ngumiti naman si Madam Helen. Alam niyo mahirap ang pinagdadaanan ng anak. True love, Wesley, is something you just feel in your core. It's that kind of love that endures, no matter what happens. And just like what I had with your dad, even though we ended up in a divorce, I still love him in a way that is deep and meaningful. True love doesn't always mean it lasts forever, but it is something real, something you cannot fake. Napatango naman si Wesley, pero kita sa mukha niya na nag-iisip pa rin siya ng malalim. I think I'm falling for someone, Mom. Pero alam kong mali kasi, makaisipin ng girl na predatory ako. Nahabos niya ako. Pag-amin ni Wesley, medyo nahihiya pa sa kanya gina. Bigla naman napanite si Madam Helen. Alam niya naman kung sino tinutukoy na anak. Bree is a good girl, Wesley, and I like her for you. Sabi ni Madam Helen na may kasiguruhan. Nagulat pa si Wesley. Hindi niya nakala na ganong kabilis makita ang kanyang ina na mararamdaman niya. You really think so, Mom? Tanong niya, medyo hindi pa rin makapaniwala. Of course I do. If you really like her, then you should pursue her. Walang mali roon, anak. Basta ba totoo ang intensyon mo? Sagot naman ni Madam Helen, patuloy nga ngiti sa labi. Napaisip ng malalim si Wesley. Ang mga salita ng kanyang ina ay tumama ng malakas sa kanyang puso. Mula noon hindi niya na mapigilang isipin si Bree, kung paano siya nito inalagaan at kung paano nitong naipakita ang kanyang tunay na malasakit. Unti-unti na pagtanto ni Wesley na si Bree na nga ang hinahanap niyang pagmamahal, ang tunay na reyna ng kanyang puso. Dumating ang birthday ni Bree at nagdesisyon ng mga staff ng resort na maganda na isang simpleng sala-salo para sa kanya. Nang pumasok si Bree sa dining hall, nagulat siya na makita ang dekorasyon, mga balloons at pagkain. Bakit may po ganito? Hindi naman ako bossa. Biro niya pa, pero kitang-kita naman sa kanyang mukha ang tuwa. Isa-isa siyang binati ng mga staff at sa bawat tagbate, nararamdaman niya ang init ng kanilang pagmamahal at respeto para sa kanya. Pero sa kabila ng kasiyahan, may konting lungkot sa kanyang puso. Wala kasi roon si Wesley. Napatingin siya sa pinto. Umaasang biglang lalabas ang boss niya. Pero wala. Hanggang sa may tumugtog na live band at nagsimulang tugtugin ang kanyang paboritong kanta. Nabulat naman si Bree lalo na nang mapansin niyang tila hinahayaan siya ng mga staff na mag-isa sa gitna hall. Ano na naman to? Diyos ko kayo talaga. Bulong niya sa sarili. Ngunit agad na naparitan na kaba ang kanyang damdamin. Paglingon niya, nakita niya si Wesley na nakatingin sa kanya at nakangiti. May hawak na bouquet ng kanyang paboritong bulaklak. Happy birthday, Bree! Bati ni Wesley. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalambingan. Napatigil naman si Bree. Hindi naman makapaniwala sa nakikita niya. Parang tumigil ang oras at tanging si Wesley lamang ang nakikita niya.
Nasa mauta ni Wesley ang matagalang pinipigil at damdamin. Lumapit si Wesley kay Bree. At sa harap ng lahat ay nagsimula siya magsalita. Bree, mula nung una kita nakalala, nakita ko ng sipag, dedikasyon at pagmamahal mo sa trabaho. Pero higit pa ron, nakita ko kung gaano kang kabait at kung paano mo inalagaan ang mga tao sa paligid mo. Pati na rin ako. Lalo ako. Sa totoo lang, nagkakaroon ako ng espesyal na damdamin para sa iyo. Sabi ni Wesley, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Hindi naman makapagsalita si Bree, tila ba nananaginip siya. Patuloy naman nagsalita si Wesley. Alam kong boss mo ko, pero gusto kong malaman mo. Lang nararamdaman ko para sa iyo ay totoo. I like you, Bree. I really do. Kaya gusto kong tanungin ka, Bree. Pwede ba kitang ligawan? Halos maglaho naman ang lahat ng alalahanin ni Bree. Ang lahat ng kaba, takot at pag-aalinlangan ay nawala. Sa harap ng lahat, mumiti siya na matamis at tumango. Oo naman, Wesley. Sagot ni Bree. Halos hindi siya makapaniwala sa nangyayaring ito. Pagkarinig ng sagot ni Bree, sumigaw ng hee ang mga staff ng resort. Nagpalakpakan at tila ba nagparty ang buong lugar. Lumapit si Wesley kay Bree at niyakap siya. Isang yakap na puno ng pagmamahal at pag-asa. Noon, nagsimula ng digawan ni Wesley at Bree. Ininatagal laging opisyal na silang magkasintahan. Lahat ng tao sa resort ay masaya para sa kanila, lalo na si Madam Helen, na simula pa lamang ay alam niya na kung gaanong kahalaga si Bree para sa kanya anak. Sa loob ng ilang buwan, lumalim ang kanilang pagmamahalan. At hindi nagtagal, nauwi sa kasalan ang kanilang munting relasyon. Sa isang simpleng seremonya sa mismo resort, kung saan nagsimula ang lahat, ay ikinasal sina Wesley at Bree. Nag-iyamasya na lang lahat, lalo na idineklara ng official na sila ay mag-asawa na. Mula noon, itinuring ng tunay na reyna ng resort si Bree. Hindi lang siya basta empleyado. Siya ang mahal na asawa ni Wesley. At ang kanyang pagmamahal at malasakit sa resort at sa mga tao dito ay lalo pang pinalalim ng kanyang bagong tungkulin. At ang dating simpleng babae na nagsumika para sa kanyang lola ay naging bahagi ng isang maligaya at matagumpay na kwento ng pag-ibig. Isang kwento rin na patunay na ang tunay na pagmamahal ay darating sa tamang oras, sa tamang lugar, at sa tamang tao.